Hello, hello, Gemini Collective. Ako po ito si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong monthly reading para po sa inyong May 2026. Nako, ano po naghihintay sa inyong lahat para po sa buong buwan ng Mayo. Alamin po natin. But first, mga Gemini, ihanda mo na ay yung isang tanong para sa ating isang tanong, isang sagot. Kung meron po kayong pangmalakasang one question, you can ask that sa dulo po ng ating reading. Sasagutin po natin yan. Kaya stay tuned po. Okay po? Let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, bigay po natin kay Gemini ang mga mensaheng dapat nilang malaman. Inhale and exhale. Your cards for the month. Beautiful. Siya nga pala mga mahal kong Gemini, tulungan niyo po ako ngayong buwan na ito. Ano po, keep on liking po, keep on commenting, and please, please, please do not skip the ads. Malaking tulong po sa akin yan every time po na meron tayong libreng reading para sa inyo. Kaya sa mga bagong subscribers natin, hello po, welcome po sa ating channel. And please do share. I-share nyo po yung ating mga videos para po maraming mga Gemini pa ang makapanood ng ating reading. Okay? Salamat po sa inyong tulong. So, in the background of your reading, meron kang the Six of Swords. Okay? Ngayong buwan na ito, ang buwan ng pagsulong mo. Kung nanggaling po kayo sa isang mahirap na sitwasyon, halimbawa, nag-struggle ka talaga sa pera, nahirapan ka sa trabaho, or nahirapan ka in life in general, asahan mo this month yung talagang pag-andar mo, Gemini. Okay? Aandar ka, lulusong ka, at saka magkakaroon po kayo ng talagang kapayapaan sa puso na parang everything is fine. Everything will work out for me. Everything is smooth sailing, moving on para sa akin. Especially po ngayong Mayo ang simula ng season mo, 'di ba? Starting May 21, talaga namang Gemini season na 'yan. So, sa mga mag-birthday po this May, happy birthday. Hopefully you have a wonderful plan this Mayo. Para sa mga June Gemini naman dyan, asahan mo rin yung magandang pagsulong mo simula ng Mayo, simula ng season mo. Okay? So, this is something na dapat mong asahan, dapat kang masabik dahil talagang merong gugulong na may aandar at maramdaman mo yung katiwasayan moving forward. Congrats po. Especially in your core energy, you have the Queen of Pentacles. Ito ay napakagandang bagay para sa'yo. Okay? Kung nitong mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, or really for the whole year 2025, ikaw talaga ay naghanap ng mga resources, mga paraan kung paano mababayaran yung bills, mahuhulugan yung utang, mababawi yung mga sinangla, yung mga properties gusto mo sanang pakinabangan, gusto mo sanang makapagtayo ng magandang negosyo. You are now thinking about your long-term financial needs, no? So, makakaasa ka na susulong na yung mga plano mo na pang pera. Okay? Nakita ko dito na this month, kung ano man yung mga kailangan mo, kung ano man yung mga needs for the family, sa mga expenses, sa mga dapat bayaran, kitang-kita ko dito na meron kang madudukot, meron darating na kaperahan at yun ang sasagot sa mga pangailangan mo. Kumbaga, hindi ka mawawalan this month. Meron at meron kang madadalihensya or mahukunan ng pagkakataon para supplyan yung mga needs mo. No? Your resources are fine. If you are asking for ano kayang kapalaran ng aking negosyo this month, bam, talaga namang lalago, titibay, stable, at nandito ka nakatutok at talaga namang binabantayan siya dahil kitang-kita mo na unti-unti siyang gumugulong in your favor. No? Kung ito po may trabaho, kaperahan, asahan mo yung paglago ng finances mo this month. Congrats po. Queen of Pentacles, the Emperor card. Yes, Emperor card's all about you. Talagang nakaupo ka sa seat of power, no? May control ka eh. Hawak-hawak mo eh. And you are now managing your finances wisely.
Nakakahanap ka kaagad ng solusyon sa bawat problema. Meron kang madudukot at yung diskarte mo talaga namang plakadong-plakado para sa mga needs mo. Nakita ko dito for some of you, para sa ibang Gemini dyan, magkakaroon ka ng lakas ng loob this month para simulan yung isang kaching-kaching na project. No? Meron kang sisimulan na proyekto, trabaho o negosyo at talaga namang malakas ang loob mo. Sabi mo, time ko na to. Time ko na para simulan, para itayo, para gawin yung isang bagay. Malakas ang loob mo this month to do so. So congrats po. Okay? So, mga Gemini, ano po ang goal nyo this month, no? Nabalak mo sanang matupad this May. Comment down below, hilingin mo na kay God, isulat mo na, i-manifest mo na. Kung ano yung mga hinihiling mo, nabalak mo maganap this May, it will arrive for you. Congrats po. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the star card. Sabi dito, wag na wag mawawala ng pag-asa pagdating sa mga pangarap. Okay? Ngayon pa lang magisimulang sumulong. Ngayon pa lang magisimulang umandar or bumuti or bumilis. Kaya huwag mawawalan ng pag-asa. Huwag bibitaw. Huwag matatakot. Kasi ikaw nasa spotlight ngayon, Gemini. God and the universe are really seeing your potential. Kitang-kita nila kung gaano ka kasipag, kung gaano ka kadedicated na magawa or matapos yung bagay na yan. Kaya huwag kang mawala ng gana. Yan. Because something new or something brighter is happening for you. I'm hearing the word miracles. Merong miracle na mangyayari sa iyo this month at hindi mo akalain na parang wow, dumating din yung gusto ko. The Six of Pentacles. Yes, this is all about you giving effort for something that you want to get. 'Di ba? So parang tinatanong ko ngayon, Gemini na yung spirit guides, ano ba ang ginagawa ni Gemini para lumapit sa kanya yung kanyang dream? Ano daw ba yung mga effort na binibigay mo para talagang dumating na ito? So halimbawa, yung napakasikat na phrase na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Very good. So dapat kikilos tayo para tumugma ang ating frequency sa ating prayer. Nang sa ganon, pareho silang matumbok at pareho mong mahigit sa yung reality. So kapag nagdasal ka, kikilos ka din. At yung kilos mo dapat equal doon sa needs mo. Halimbawa, kung tinatamad ka, naku, tatama rin din sa'yo ang swerte. Pero kung masipag ka, sisipagan din sa'yo yung balik ng swerte mo. Okay? So, now is the right time for you to really give more effort, give more time. Dahil maganda ang balik nito. Okay? So, Gemini, ano po ang birthday ninyo? Comment down below. Sa mga mag-birthday ngayong Mayo, happy birthday. Kasi po pag sinulat mo, ang birthday mo, whether May ka man or June, it will activate the good news sa reading na ito para sa'yo. Okay? In the area of what you need, meron po kayong the Page of Pentacles. Si Page of Pentacles, pinapayuhan ka Gemini na aralin mo kung ano man tong inaalagaan mo na bago o kung ano man tong balak mong tutukan na maaaring magpalago ng kapirahan mo. Pinapayuhan ka dito to study hard. Hindi naman porke sinabi kong study hard, ibabalik ka sa school, di ba? No. Ibig kong sabihin, kung ano tong inaasikaso mo, aralin mo. Halimbawa, you are now trying to be a YouTuber or content creator. Dapat daw aralin yan. No? Buting tingin mo yung proseso, yung tamang mic, yung tamang camera, kung paano mag-edit, paano mag-upload. Dapat lahat yan inaaral mo. O halimbawa din, ikaw ay may negosyo, balak mong pumasok sa isang milk tea shop halimbawa. So lahat ng klase ng milk tea, ano ba ang mabenta, saan ako kukuha ng supplier, saan ako kukuha ng mga trabahador ko, mga ganyan. So lahat yan dapat inaaral mo. Para nang sa ganun, gamay na gamay mo yung proseso at alam mo yung pinapasok mo. Smooth sailing, kumbaga, ang dating. No? Kung meron sa inyo parang pinapayuhan din na mag-workshop, mag-training, mag-seminar, nang sa ganon gets na gets mo yung pasikot-sikot sa papasukin mo. Okay?
The Page of Pentacles, you have the Eight of Cups. Yes, sabi dito, iwanan mo na yung nakasanayan mo at kailangan mo talagang yakapin or itry man lang itong bagong bagay na pumapasok sa'yo. Ramdam ko dito na you need to take a risk this time. Hence, the Fool card. No? Panahon to para kumawala sa comfort zone mo at talagang tumbukin yung bagong bagay na medyo nakaka-intimidate, medyo nakakatakot or nakakalula. Pero pag pinag-aralan mo, you will realize na kaya mo. No? So do not hesitate to leave your comfort zone and charge forward. Lahat naman daw ng bagay ay napag-aaralan. Kaya kaya mo yan. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Page of Cups. Si Page of Cups, sabi dito, may surprising event na mangyayari sa buhay mo this month. Hindi mo akalain na darating ito. No? Kung ano man po tong unexpected and surprising na mga pagkakataon or opportunity na hindi mo talaga inasahan na darating ngayon, ito yung magpapayaman sa'yo. Ito yung magbibigay sa'yo ng chance para dumoble, mag-triple or mag-quadruple yung iyong kapirahan. Kaya tinatawag ka ngayon, Gemini, na yung spirit guides na magpakatapang, no? And be on the go. Kailangan pag dumating a-actionan mo, hindi mo siya tatakbuhan, hindi mo siya iiwasan. Talagang you're gonna be there, standing up there, and doing the right thing. Kasi nga, ito na yung chance mo. No? So asahan mo yung surprising na mga pagkakataon na magpapasulong sa'yo at sa kaperahan mo. Congrats po. Page of Cups, the Hanged Man. Yes, sa haba-haba ng pagka-delay. Alam ko, nakaranas ka ng delay, nakaranas ka ng mga stagnancy, pagkahinto. Parang feeling mo, bakit walang nangyayari? Bakit ang bagal-bagal? Bakit ang hirap-hirap? Pero dahil talagang nakatutok ka dyan alam mo na ano man ang mangyari, akin to. Ano man ang mangyari, hindi ko to bibitawan. Kaya kahit nakabitin ka, kahit walang kasiguraduhan noon, talagang you kept on fighting for this. You kept on talagang believing na kung ano tong gusto ko, akin to. And it will arise. Talagang magbubunga, talagang magi-sprout, no? This time. So magugulat ka na lang na parang, hala, nandyan na. So, ito yung tatapos sa stagnancy mo. Ito yung tatapos sa pagka-delay mo. At liliwanag ng isip mo sa kung paano mo palalaguin ito at matapang ka na ngayon para asikasuhin siya. Congrats po. Manlibre ka naman, Gemini. Okay? In the area of your near future, meron kang the World card. Yes, success is in your hands. Talaga makukumpleto mo yung mga dapat makumpleto, mabubuo mo yung mga dapat mabuo. At parang kitang-kita ko dito na ibang-iba ka na. You're on the top of the world. You are really experiencing the life that you want. No? For some of you, parang babiyahe. Meron sa inyong lilipat na ibang bansa, ibang lugar, ibang career path, ibang negosyo, na parang nakita mong, this works for me. Especially nung naramdaman mong, wow, smooth sailing, wow, dire-diretso, kayang-kaya ko to. So, asahan nyo po yung accolades, recognition, tagumpay, ribbon cutting. Nakita ko dito na unti-unti ka na nag-expand at hindi ka na lang nakakulong sa limitado mong mundo. You are now growing bigger and better than before. So, payo sa'yo, conquer the world. No? Abutin mo yung pangarap mo. Huwag mong limitahan ng space mo. You can do anything. And you can be successful in that endeavor. Okay? World card, you have the Empress card. Yes. Kung ano naman daw itong binubuo mo, kung ano naman itong kine-create mo, kitang-kita ko dito, it will be successful. Talagang mabubuo mo siya, makukumpleto mo, at maipapanganak mo yung magandang bunga or magandang pagkakataon para sa'yo. Some of you are planning to buy a house. Some of you are planning na makapagpundar ng mas malaking negosyo or mas malaking pwesto. Parang ganyan. Nakita ko dito na kung ano naman tong pine-prepare mo at pinaghihirapan mong buuin. Naku, kayang-kaya mo ito. Kaya believe in yourself. Believe in your intuition na kung ngayon nahihirapan ka or takot ka or parang feeling mo, teka, paano ko gagawin yan? Magsisimula ito
sa tapang mo at hands-on mo, no? Talagang nakatutok ka diyan, inaalagaan mo para pag lumago, kayang-kaya mo nang buuin yung mga gusto mong buuin at successfully mo yang matatapos. Congrats po. A very, very powerful, successful, and abundant energy. Hindi ko alam, pero sigurado akong dito ka magiging successful. Some of you, yayaman talaga. Some of you ay talaga makapasok sa isang successful na trabaho na pinangarap mo. And you are now living your best life because whatever you're trying to create, magagawa mo siya. Congrats po. Okay? In your challenge for the month, meron po kayong the Chariot card. Okay, ito ang problema mo, Gemini. Some of you ay atras abante. Okay? Meron sa inyo na parang ngayon gustong gawin, pero bukas parang ayaw sumunod. Um, sa isang araw na lang ulit. Meron sa inyo today nakapag-decide pero bukas babaguhin. No? Urong-sulong ka sa yung plano, urong-sulong ka sa yung aksyon. No? So pinapayuhan ka ngayon to really charge forward, leave something behind na alam mong hindi na talaga gumagana para sa'yo. Tatlong cards ang nagsabi sa'yo, to leave something behind, to really what do you call this, to really be brave enough to charge forward and to take on a new journey, kasi parang wala nang nangyayari sa ginagalawan mong mundo, parang wala nang paglago, wala nang pag-abante. So talagang kailangan mo na sumulong sa bago. Pero dahil may mga alinlangan ka pa, kailangan tong maplantsa. Siguro may mga nakabinbin ka pang trabaho sa past job mo na kailangan mo ayusin, kailangan mo plantsahin, nang sa ganun wala nang makabitaw sa'yo or wala nang makaharang sa'yo moving forward. Okay? Para dire-diretso ka na sa mga bagong bagay. Ramdam ng yung spirit guides na ready ka na, pero parang sinasabihan mong sarili mo na hindi pa ako ready, hindi ko pa kaya, hindi pa ako marunong. Pero in reality, kayang-kaya mo na. The Chariot card, the Eight of Pentacles. You need to work on this feeling, Gemini. Yung atras abante. Kaya lalong maraming napupurnada, maraming naabala, maraming nahasayang na pagkakataon. It's because yung movement mo ay kulang ka pa sa commitment or fighting spirit. Kailangan ko talaga nakita mo na akin to, kaya ko to, ipaglaban mo. No? Work on it. Paghihirapan mo, pagtrabahuhan mo, huwag kang matakot sa responsibility. Huwag kang matakot na talagang ibigay yung effort na kinakailangan. Lahat naman ng simula mahirap eh. Lahat naman ng kayod talagang nakakapagod. Pero sabi dito, piliin mo yung mga dapat mong paghirapan. Piliin mo kung ano yung deserving ng kayod mo. Kasi yung success mo nakasalalay dito. Okay? In your fortune, meron kang breaking trail. A breakthrough is at hand. Sabi dito, makakalagpas ka na talaga sa may hirap na parte ng buhay mo. There is really a breakthrough moving forward, a destined path para sa'yo. Kaya kung makaharap ka ngayon sa may hirap na sitwasyon, Gemini, asahan mo na makakalagpas ka dyan with flying colors and very, very successful. Congrats po. In the area of your fortune, meron kang the Fool card. Napakagandang ito. Napakaganda nito, no? Bagong simula, bagong pagkakataon. Ngayon meron ka ng tapang at dedikasyon para sumubok, para sumulong, no? Kitang-kita ko dito na once na ma-figure out mo na dapat ko nang layuan, yung dapat layuan, dapat na akong umabante, dito mo bubuksan ang sarili mo sa mga bagong bagay. Parang sabi mo, sige, try natin yan. Sige, subukan natin yan. Sige, apply ako dyan. Sige, pasok ako doon. Sige, biyahe ako dyan. Kung ano yung movement mo na parang nakakatakot, siguro may mga tao na sa paligid mo ang dinadown ka, no? At saka pinapa-feel nila na, huy, mali yan, Gemini. Huy, huwag mo gawin yan. Huy, baliw ka na ba? Ba't mo ginagawa yan? Sabi dito, pag alam mong kaya mo na, gawin mo. Pag alam mong time na for you to take a risk and venture forward para sa growth and success, tapangan mo ang sarili mo at ilaban mo yan. Because talaga naman nagwawagi ang mga risk takers, nagwawagi ang mga taong handang sumubok at sumuong sa mga bagong bagay. This is your chance for something new. Grab it, don't take it for granted. Subukan mo lang and you will see na talagang fortunate move ito. Full card, the Page of Pentacles. Meron kang yayakapin na bago and ito yung bagay na ipaprioritize mo.
Okay? Nakita ko dito na alam mo sa puso mo kung ano yung maaari mo makuha kapag sumugal ka ngayon. Alam mo kung ano yung magandang kapalit. Kaya you are now trying to rebalance, you are now trying to study, no? Pinapayuhan ka, Gemini, na pag-aralan muna yung risk na ito. Kumbaga, dapat ito ay calculated risk, hindi bara-bara, hindi minadali, hindi siya tawag lang ng damdamin, tumulay ka kaagad. No. Dapat ito pinag-aaralan, binubusisi, at talaga namang metikuloso ka para pagpunta mo doon or pag-andar mo, dire-diretso, walang delay, smooth sailing. Okay? Kaya hindi porkat sinabi ko na may bagong pintuan ay papasok ka na lang agad. No. No. Aralin mo daw siya muna. Nang sa ganun, hindi masayang ang pera mo, oras mo, ang effort mo. Okay? So pag-aralan natin bawat hakbang para tamang-tama ito. Good luck po and congrats. In your divine messages, meron po kayong a time for healing. Sabi dito, ito yung panahon para maghilom ka, para makalusaw sa lahat ng pain, suffering. Kaya importante talaga yung paglayo mo, pag-alis mo, pag-iwas mo, nang sa ganon makahilom ka sa lahat ng mga pinagdaanan. Okay? In your divine messages, meron po kayong the Six of Wands. Sabi dito ng iyong spirit guides, huwag mo nang isipin pa yung sasabihin ng ibang tao. Especially kung yung gagawin mo ay masyadong ambisyoso, masyadong mataas, masyado talagang matayog. Pero kung talagang naniniwala ka na kaya mo, go on, fight. Sumugod ka. Huwag mo nang pakinggan pa yung negative na sinasabi ng iba. Kung alam mong para sa'yo, ilaban mo hanggang sa maipanalo mo. You have the energy and the frequency of winning, of victory. Pero yung winning na yan at victory na yan nakasalalay sa focus mo. So pinapayuhan ka dito na mag-focus ka. Talagang yung mata mo nandun nakatutok nang sa ganon hindi ka ma-distract at hindi ka mawalay doon sa dapat mong gawin. You have 6-6 here. Pinapayuhan ka na mag-reflect, Gemini. Mag-reflect ka sa nakaraan mo. Tignan mo kung gaano ka nakalayo nakarating. Tignan mo kung ano yung mga dapat mong i-improve. Ano yung mga dapat mong iwasan ng mga pagkakamali mo dati. Nang sa ganun maging better Gemini ka. At kapag nakapag-reflect ka, gaganahan ka lalo na sumipag, dumoble sa effort, at talagang ma-excite sa mga bagong bagay. Kasi na-realize mo, nakita mo na wow, ang layo na narating ko, ang layo na napuntahan ko. So parang added fuel ito para sa'yo to keep on fighting. Okay? So 6 of Wands, you're gonna win. You're gonna win. Kailangan lang talaga focus at dedication, kayang-kaya mo yan. The 6 of Wands, the 7 of Cups. Huwag na huwag kang malilingat ng tingin. Huwag yung parang, ay, nahihirapan ako. What if gawin ko na lang yung ibang bagay? Ay, ang hirap-hirap naman. Dito na nga lang ako mag-focus. Nako, hindi pwedeng confuse ka. Hindi pwedeng try ka ng try ng iba't ibang bagay. Focus ka lang muna sa isa at ipanalo mo yon. At huwag na huwag madidistract sa mga makikinang sa paligid. Okay? Focus on one. And make sure na tatapusin mo siya. You will complete that. At kailangan nakatutok talaga tayo. Okay? Because other distractions ay nandyan para ibaling doon ang atensyon mo. Kaya kailangan dito ng matibay na disiplina nang sa ganon matapos mo ma-accomplish mo yung ginagawa mo. Okay? Outcome mo to, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have Quill, get back to the basics. Sabi dito, simplehan mo lang. Mas simple, mas maayos, mas madali para sa'yo. You also have Yoke, feeling tied down or frustrated. Maraming beses kang parang feeling mo, ano ba yan? Bakit walang nangyayari? Bakit walang umaandar? Parang feeling mo wala kang magawa. Pero in reality, kaya mong gumalaw. Kaya mong umandar para makawala ka sa frustration na yan or sa pagkatali na yan. Okay? Another message you have, dog far away, a distant friend is thinking of you. Meron daw po kayong kaibigan na matagal mo nang hindi nakikita, parang panahon to communicate and bond again. Meron po kayong success. Wow, guaranteed success is yours. Claim this and it will be yours. Okay? Ang outcome ni Gemini para sa kanyang Mayo patungo sa June, meron po kayong the 6 of Pentacles. You have 6 here. Huwag mong katakutan yan. Angel number yan of reflection. Talagang hinihingan ka ng pagkakataon, Gemini, na yung spirit guides na mag-reflect. Tignan mo
Kung saan ka ba naglalagay ng effort na ka-effort ba? Example, parati ka nagbibigay ng pera dito, pero na-realize mo, teka, sayang pala yung pera ko. Halimbawa, parati kang nagsasayang ng iyong oras sa bagay na ito, pero na-realize mong wala namang kwenta yung bagay na yan. Sa panahon for you to evaluate, ano ba yung mahalaga sa hindi? Ano ba yung ka-effort sa hindi? At ano ba yung pinaglalaanan ko na maganda rin yung balik? It's all about equal give and take. Kung wala ka nakukuhang maganda sa isang bagay, bitawan mo at ilaan mo yan sa karapat-dapat. Okay? The Six of Pentacles, the Four of Cups. Okay. With the money here, yun talagang perang talagang makukuha mo or mapapalago mo this time. It will arrive the moment na ibaling mo sa tama yung oras mo or yung attention mo. Kitang-kita ko dito na this month, patuloy sa June, you are now refocusing sa mga mahalaga. Hindi mo na papanghinayangan pa yung alam mong wala ng kwenta or wala ng saysay. Now, you're refocusing your energy sa isang bagay na alam mong may potential at lalago. Halimbawa, this month, na-realize mong mag-focus na lang ako sa trabaho kesa sa sideline ko. O halimbawa, mag-focus na lang ako sa online shop ko kesa sa pagbebenta ko ng paglalako, halimbawa. So, ngayon kita-kita mo na yung strategy sa kung ano yung gumagana, doon ako mag-e-effort. Okay? Parang ganon. So, importante yan para sa'yo. So, Gemini, dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Close your eyes and concentrate on your one question. Inhale and exhale the answer to your question. You have the Three of Wands, the Nine of Pentacles, and the Four of Pentacles. Beautiful. At the bottom of your deck, wow, the Wheel of Fortune. With your question, sabi dito, nagbabago na yung tadhana mo, no? Umiikot na yung tadhana in your favor. So napakaswerte mo with your question. Parang ramdam na ramdam ko, ito yung right moment. You're on the right moment at the right time. This is your chance para umikot yung kapalaran na pabor sa'yo. Napakaswerte nito. Sabi, you've been waiting for something to arrive. At talaga namang kinikip mo sa iyong sarili na akin to, hihintayin ko to, walang ibang bagay para sa akin, I'm gonna wait for this. Because you know na dito ka aasenso, dito mo masisimulang sungkitin yung mga bagay na para sa'yo. You are enjoying what is about to come. Kaya alam mong ito yung talaga yung nakatadhana for you. Sabi na yung spirit guides, stability is about to come. Stable money, stable income, stable love life, o stable na pamilya. No? Kasi nga nagbabago na yung kapalaran. Kung ano yung mataimtim mong hinintay lang, darating na ito, may yakap mo na, at may enjoy mo. You're gonna tell yourself, wow, this is the best life I want for myself. No? So kung tanong mo yes or no, the answer is yes, 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 and yes. Maganda ito. It will change your luck. It will change your destiny. It will be fruitful. It will be successful. And it will be stable. So, congrats po. Okay? Napakagandang reading ito para sa'yo. So, Gemini, ito po ang inyong isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang inyong May 2026. Ang po kayo nakaresonate, comment below. Babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Gemini this month. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.